Now, sa ating pag-aaralan po mga kapatid nitong gabi sa seksyon ng talatang 4 hanggang talatang 8, ito po ay nakasentro sa dalawang bagay. Unang-una, ito po ay nakasentro sa Diyos, ang ating Panginoon Hesukristo, at pangalawa sa Kanyang Iglesia. Natutunan po natin that bilang mga na-born again ho, kailangan po natin naisin ang spiritual na gatas, na kung tawagin po ng Biblia, spiritual milk of the Word, upang tayo po ay dumago. At dahil po dito, tinutulungan po tayo ng Panginoon na ma-experience po natin siya lalo in a much more deep and intimate way. And because of this, tayo po ay lalago sa ating pangunawa patungkol po sa kaligtasan. Sa gayon, makikita po natin dito sa talatang 4 na habang tayo po ay lumalago sa pananampalataya, dahil natikman, naranasan po natin ang kabutihan po ng Diyos, ang sabi po dito sa talatang 4, siya ang batong buhay na itinakwil ng mga tao, pero pinili ng Diyos at mahalaga sa paningin niya, at habang lumalapit kayo sa Kanya. Sa wikang English, as you come to Him, the living stone, rejected by humans, but chosen by God and precious to Him. Yan po ay nakikita po natin sa talatang 4. At maaari ho nating tanungin, pagkatapos po na sabihin ni Pedro na sila po ay binigyan po ng Diyos ng biyaya na maging born again, at binigyan po sila ng spiritual milk na nagmumula po sa salita ng Diyos, upang sila po ay matikman at maranasan at lumago in their experience of God's goodness. Maaari ho natin tanungin, ano po ang koneksyon ng talatang 4 at 5 sa isang iglesia o mga kapatiran na nagsipangalat habang sila'y inuusig sa mga places na kanilang napuntahan? Well, if you notice, yung istruktura ng talatang 4, dahil sila po ay nakaranas ng born again, at sila po ay dumidepende doon sa tinatawag na spiritual milk of the Word, ano po ang nagiging ugali? Ano po ang nagiging pamumuhay ng isang sanggol sa pananampalataya na dumidepende sa kanyang magulang? Well, most likely, the obvious answer po dyan, siya'y lumalapit sa nagbigay po sa kanya ng buhay. At yan po ay walang iba kundi ang Diyos. At dahil po tayo ay hinalintulad sa isang sanggol na dumidepende po sa ating magulang, ang natural na response ng isang na born again is, you will come to Him. Lalapit ka sa Diyos. Di ba sabi po na ating Panginoon Hesukristo, ang lahat ng ibinigay ng Ama sa akin ay lalapit sa akin. So ngayon, bilang mga spiritually born of God, sabi ng Biblia, as you come to Him, the question might be, sino yung Him na tinutukoy po dito? Walang iba kundi yung living stone. Now, sa Biblia, kapag ginamit po yung salitang stone or bato, it is used in many ways. May bato na literal, na talagang ginagamit upang magtayo ng anumang building, foundation, and etc. Pero may mga bato na masasabi po natin na tumutukoy po sa puso, na ang puso ng isang tao ay hinalintulad po sa isang bato dahil ay nila tanggapin ang salita ng Diyos. Matigas ang kanilang puso. Kaya sabi po sa Ezekiel and many passages of the Old Testament, papalitan po ng Diyos ang ating pusong bato at gagawin po niya isang puso na may laman. A heart of stone, turning it into a heart of flesh. And then, may sinasabi po din ang Biblia that the word stone, lalo na po in Judaism, ay tumutukoy po sa darating na Mesiyas. Now, it's interesting kasi, sa Bagong Tipan, tuwing ginagamit po yung salitang stone, majority of the time, yung stone po na yan ay tumutukoy po kay Kristo. He is the rock. He is the stone. But it's interesting, hindi lang po binanggit dito yung salitang stone.
ang binanggit po ng Biblia, He is the living stone. Siya ang bato na buhay. And the question might be, bakit po sinasabi ng Biblia na ang Mesiyas ay isang bato na buhay? That the Messiah is a living stone. Well, oftentimes mga kapatid, ang titulo na ibinibigay po sa ating Panginoong Hesukristo, usually in the Gospels and as well in the New Testament, tuwing may binibigyan po na pangalan o titulo kay Hesukristo, hindi lang po siya ordinaryong titulo lang na binibigay po sa ating Panginoon, kundi kung ano man titulo na binibigay po sa ating Panginoon, ito po ay nakatali sa kaya niyang gawin. Halimbawa, siya po yung sinasabi po ng Biblia, the bread of life. Hindi po siya tinawag na tinapay lang. Siya ang tinapay na nagbibigay buhay. Pangalawa, siya po ay tinatawag po, He is the resurrection and the life. Hindi lang po siya tinawag na resurrection, pero may kasama din po dito, life. And then, sabi din po sa aklat ng Juan, sa salita mismo, ang pinagmumulan ng buhay. At ang buhay na ito ay nagbibigay liwanag sa mga tao na mumuhay sa kadiliman. So hindi lang po siya yung berbo, hindi lang po siya yung salita, pero siya yung salita na pinagmumulan ng buhay. So madalas na nakikita po natin sa Biblia, wherever there is life, naroon si Jesus. At kung nasaan si Jesus, naroon din po ang buhay. Kaya in the Gospel of John, madalas po binabanggit din, He is the way, the truth, and the life. Yung mga salita ko, hindi lang sila espiritual, kundi ito din ay nagbibigay buhay. So hindi ho natin maipaghihiwalay ang salitang buhay kay Kristo. At hindi rin ho natin maihihiwalay si Kristo sa salitang buhay. Dahil Jesus is the giver of eternal life, and life comes from Him. So ngayon, nung sabihin po ni Pedro, bilang mga sanggol na dumidepende po sa ating magulang, lumalapit po tayo sa Kanya. At sino po yung sa Kanya na tinutukoy po dito? Yung bato na buhay. Now, it's interesting kasi sa Bagong Tipan, madalas na ang bato na tinutukoy po dito ay walang iba po kundi si Jesus. Halimbawa, kung babasahin po natin ang aklat ng Gawa, Kapitulo 4. Gawa, Kapitulo 4. Gawa, Kapitulo 4, at simulan po natin dito mga kapatid sa talatang 11. Gawa 4, talatang 11. Sabi po ng Biblia, sa Gawa 4:11, si Jesus ang tinutukoy na bato sa talatang ito ng kasulatan. Ang bato na itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong pundasyon. Walang sinumang sa mundong ito ang makapagdidikta sa atin, kundi si Jesus lang. So dito, nakikita ho natin that it is quite clear that yung bato, at si Pedro din ho, nagsasalita rin ho dito, yung bato na tinutukoy po dito ay walang iba kundi si Kristo. Now, when it comes to linguistics and interpretation, usually, kung tatanungin po natin, in the Bible, kapag sinabi po yung salitang stone or bato, in the interpretation of the Christian Church, may dalawang pinagdedebatehan na meaning dun sa salitang bato. Ito po ba, unang-una, ay tumutukoy po sa cornerstone, or kung ito po ba ay tumutukoy sa foundation. Okay? Usually, yung cornerstone rather, inilalagay po yan usually at the top of a building or at the corner of a building. Pero, for others, they believe hindi cornerstone ang tinutukoy po dito, kundi foundation. Which means, kailangan mailagay muna yung pundasyon, a solid foundation, para maitayo maigi ang templo. Now, makikita ho natin that ang pananaw po ng ASND translation,
is not cornerstone, kundi pundasyon. Paano ho natin malalaman yon? Well, verse 6, sa talatang 6 ng unang Pedro 2, sabi po dito, sapagkat sinasabi ng Diyos sa kasulatan, may pinili ako maghahari sa Zion, tulad niya'y mahalagang bato na ginawa kong pundasyon. So para sa kanila, they interpret this to mean foundation. Ngayon po, kung foundation ang tamang interpretation ho dito, saan ho natin mababasa sa Biblia na si Kristo po is the foundation? Kasi when you think about the word stone and foundation, usually, apart from Christ, may isang apostol na kinausap po ng ating Panginoon na itinuring po ng Diyos bilang bato rin. At yan po ay walang iba kundi si Pedro. So ngayon, mapapaisip ka, is that living stone a reference to foundation? And if so, tumutukoy ba yan kay Pedro or to Jesus? Well, tingnan po natin dito sa aklat ng Efeso, Kapitulo 2. Efeso, Kapitulo 2. Okay? Ephesians chapter 2. At basahin po natin dito sa talatang 20. Efeso Kapitulo 2, talatang 20. Sabi po ng Biblia, tayo mga mananampalataya ay katulad ng gusali na ang mga haligi ay ang mga apostol at mga propeta. At ang pundasyon ay si Kristo Jesus. So ang pundasyon po ng iglesia is not Peter. Yan po ay madalas na ginagamit po ng ating mga minamahal na Katolikong Romano. Dahil sinabi po sa Mateo 16 na si Pedro is a rock, upon this rock I will build my church. They believe na si Pedro po is the founder of the universal church. Pero kung tutuusin, the reason why sinabi ng ating Panginoon to Peter, upon this rock I will build the church, tumutukoy po yan mga kapatid sa kanyang confession. Which means, saan at anong klaseng doktrina itatayo ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang iglesia? Upon the confession of Jesus is the Son of the living God. Dahil yun ang sinabi po ni Pedro Thou art the Christ, the Son of the living God. Kaya ang sabi po ng Panginoon Jesus natin kay Pedro, Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father in heaven. Upon this rock, referring to the confession of Peter, I will build my church. Hindi po pwede si Pedro ang maging foundation eternally for the church dahil hindi po siya yung builder of the church. Si Kristo ang builder of the church. And secondly, ayon po sa nabasa po natin kanina, napakalinaw, ang pundasyon ay walang iba kundi si Kristo Jesus. Pero hindi lang po natatapos dyan yung salitang stone. At least nakikita po natin sa Bagong Tipan kung paano po ito gamitin. Ang salitang stone sa Bagong Tipan, most of the time, tumutukoy po kay Jesus bilang pundasyon ng iglesia. Siya yung matibay na pundasyon na kailanmay hindi magigiba. Di ba nga sa katuruan po ng ating Panginoon, kung babasahin po natin ang Mateo Kapitulo 7, makikita ho natin, ang katuruan at sinasabi ng ating Panginoon ay hinalintulad sa isang bato. Matthew chapter 7, basahin po natin, and let us begin here mga kapatid, in verse 24. Mateo Kapitulo 7, talatang 24, hinalintulad ang katuruan at gawa ng ating Panginoon sa isang bato. Sabi po dito sa Mateo 7:24, kaya ang sinumang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. Nang umulan ng malakas at bumaha at humampas ang malakas na hangin sa bahay, hindi ito nagiba dahil nakatayo ito sa matibay na pundasyon.
Nang ibig sabihin, ang gospel, ang katuruan ng ating Panginoon Hesukristo, ang doktrina ng bagong tipan in which the Lord Jesus taught from and is, sabi ng Biblia, yun ang pundasyon ng iglesia. So kapag ang iglesia, mga kapatid, nilalagay po nila sa kanilang puso ang katuruan ng ating Panginoon, kahit anong pagsubok dumating po sa kanilang buhay, hindi sila maapektuhan, hindi sila magigiba, hindi sila mawawasak dahil ang pundasyon ng kanilang pananampalataya ay nakasalalay kay Hesukristo bilang the rock of their foundation. So dito, we see in the New Testament kung paano po gamitin yung salitang bato. It refers to foundation. It refers to doctrine. It refers to Christ. Subalit, sa lumang tipan, may mga propesiya patungkol po sa Mesiyas na nilarawan po in a vision sa isang bato na dudurog sa lahat ng kumakalaban sa Diyos. Basahin po natin dito sa aklat ng Daniel Kapitulo 2. Daniel chapter 2. Kung natatandaan po natin yung pangitain po ng isang hari, may nakita ho siya isang malaking image, statue. Sabi po dito sa talatang 39, Daniel Kapitulo 2, talatang 39. Ang susunod sa iyong kaharian ay mas mahina kaysa sa inyo. Pagkatapos ang ikatlong kaharian ay sumisimbolo ng tansong bahagi ng rebulto, at ang kahariang ito ay maghahari sa buong mundo. At ang ikaapat na kaharian ay kasintatag ng bakal. Kung paanong ang bakal ay dumudurog, ang kahariang ito ay dudurog din ng ibang mga kaharian. Ang mga paa na yari sa bakal at luwad ay nangangahulugan ng mahahating kaharian. Pero mananatili itong malakas dahil ikaw mismo ang nakakita na may halong itong bakal. Ang mga daliring bakal at luwad na mga paa ay nangangahulugan na may bahagi ang kaharian na matibay at may bahagi mahina. Ang pagsasama ng bakal at luwad ay nangangahulugang magkakaisa ang mga pinuno ng mga kahariang ito sa pamagitan ng pag-aasawa ng magkaibang lahi. Pero hindi rin magtatagal ang kanilang pagkakaisa, katulad ng bakal at luwad na hindi maaaring paghaluin. Sa panahong ng mga haring ito, ang Diyos sa langit ay magtatayo ng isang kaharian na hindi babaksak kailanman. Hindi ito matatalo ng alimang kaharian, kundi wawasakin pa niya ang lahat ng kaharian at mananatili ito magpakailanman. Katulad ito ng iyong nakitang tipak na bato mula sa bundok na hindi kagagawa ng tao, na dumurog sa rebultong yari sa bakal, tanso, luwad, pilak, at ginto. So, kung sa bagong tipan, ang paggamit po ng salitang bato ay tumutukoy po kay Jesus bilang pundasyon ng iglesia, pagdating naman po sa lumang tipan, hindi lang po limitado ang salitang bato sa salitang pundasyon, kundi para sa kanila, may darating na hari na isusugo ng Diyos ng langit na walang iba kundi ang Mesiyas na hinalintulad po sa isang bato na hindi kagagawan po ng tao na dudurog sa lahat ng mga kaharian. Nang ibig sabihin, there is a Messiah and King na hinalintulad sa isang bato that is greater than all the kingdoms. Well, sino po ba ang itinuturing po na hari na mga hari sa bagong tipan? Si Jesus. Kaya bago ho siya umakyat sa langit, nung tinapos na po niya ang gawa ng Ama, ano po ang sinabi po niya sa Mateo 28? Ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa akin. Winawasak po niya ang lahat ng kanyang kaaway, both in the spiritual and one day in the physical sa kanyang pagdating. So at least we've come to an understanding, mga kapatid, kung bakit po si Kristo ay tinawag na living stone. He is the stone, the foundation, the king and warrior and champion of the church na nagbibigay ng buhay na walang hanggan.
lagi po natin yung tatandaan, Jesus is called living dahil He not only resurrected from the dead, pero nagbibigay po siya ng buhay na walang hanggan. Lagi po natin yan tatandaan, hindi siya magigiba. Ngayon po, ano po ang relation po nito sa church? Sabi po ng Biblia, as you come to Him, the living stone, rejected by humans, but chosen by God. Now this word rejected is important. Bakit kailangan banggatin ni Pedro na itong Jesus ay itinakwil, isinantabi, tinanggihan, ni-reject? Dahil, ano po ba ang kalagayan ng Iglesia ng Panginoon Hesukristo noong panahon ito? Sila'y itinakwil din ng mga tao. Inuusig din sila ng mga tao. Now, nais ni Pedro na palakasin ang mga ito sa gaytong klaseng katuruan. Mga kapatid, hindi kayo nag-iisa. Hindi lang kayo ang nakaranas ng ganito na itinakwil kayo ng kabunduhan. Itinakwil kayo ng mga tao dahil sa mensahe na ibinibitawan ninyo. Hindi lang kayo nakaranas na isinantabi kayo dahil sa iyong pananampalataya. Pati na rin si Jesus, who is the living stone, nakaranas din po siya na tinatawag na rejection. So ngayon, ang rason kung bakit kailangang banggitin ni Pedro ito sa isang iglesia na nagsipangalat, na inuusig, is to show them yung pag-uusig at paghihirap na iyong nararanasan, hindi kayo nag-iisa. Bago kayo inusig, ang unang inusig ay walang iba kundi si Jesus. Diba? Sinabi po na ating Panginoon sa John 15, if the world hates you, know that the world hated me before it hated you. So dito, pinapaliwanag po ni Pedro, itong Diyos na iyong nilalapitan na itinuring na bato na buhay, itinakwil din siya ng mga tao. Now, how do you know that you're a Christian? When the world hates you. The moment that the world loves you, something is wrong. Dahil ang mundo, mga kapatid, ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. At ang kaharian ni Satanas, kailanmay hindi magkakaisa sa kaharian ng Diyos. Kaya nga sabi po ng Biblia, what fellowship does light have with darkness? So ang natural response ng mga tao na nasa ilalim ng kapangyarihan po ng kaharian ng kadiliman is to reject the light of Christ. So hindi po pwede natutuwa sa atin ang Diyos at natutuwa din sa atin ang mundo. It can either be natutuwa sa atin ang mundo at napipighati ang Diyos, or nagagalak ang Diyos sa atin at kinumumuyan po tayo ng sanlibutan. Pero hindi po pwede natutuwa sa atin si Satanas at natutuwa rin po sa atin si Jesus na sabay. You cannot have one and not hate the other. You cannot love one and not mistreat the other. We cannot serve two masters. So napakalinaw, anyone who serves Christ, kung si Kristo mismo ay itinakwil, itatakwil din po tayo ng mundo. Dahil once na binitawan po natin ang liwanag, which is the light of the message of Christ, kapag sila po ay masasabi natin, hindi pa binubuksan ng Diyos sa kanilang puso, iiwas yan. Hindi nila tatanggapin ang salita po ng Diyos. Pero, bagamat na si Kristo bilang buhay na bato ay itinakwil ng mga tao, tingnan niyo po sinabi dito, subalit, pinili siya ng Diyos. At si Jesus ay mahalaga sa Diyos. Now, most of the time, you will see in the Gospels the words, sent by God. Si Jesus ay itinuring po ng Diyos, kanyang pinili. Tulad po na napag-aralan po natin noong linggo, ang sino man sumasampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ay nakaranas po ng born-again experience. At ang salitang Kristo simply means the chosen one, the appointed one, the one who has been called the Messiah. Yun ang ibig sabihin po ng salitang Kristo.
Ngayon, bakit po sinabi ng Biblia na itong Kristo na inusig, bagamat siya'y itinakwil ng mga tao, ay mahalaga sa paningin ng Diyos sapagkat siya'y pinili ng Diyos? Well, makikita po natin sa Biblia na itong Jesus ay talagang pinili talaga ng Diyos upang tuparin ang kanyang kalooban. Halimbawa, sa Gawa Kapitulo 17, kung ating po babasahin, Gawa 17. Gawa 17, at simulan po natin dito mga kapatid, sa talatang 29. Gawa 17, talatang 29. Acts 17, verse 29. Sabi po ng Biblia, dahil tayo nga ay mga anak ng Diyos, huwag nating isipin na ang Diyos ay katulad ng Diyos ang ginto, pilak o bato na pawang imbento ng isip at kamay ng tao. Noong una, nang hindi pa kilala ng mga tao ang Diyos, hindi niya pinansin ang kanilang mga kasalanan. Ngunit ngayon, inuutusan ng Diyos ang lahat ng tao sa lahat ng lugar na magsisi at talikuran ang kanilang masamang gawain, sapagkat nagtakda ang Diyos ng araw kung kailan niya ipapataw ang kanyang makatarungang hatol sa lahat ng tao rito sa mundo sa pamagitan ng taong kanyang pinili. Pinatunayan niya ito sa lahat nang buhay niyang muli ang taong iyon. So sino po yung taong pinili po niya na binuhay po niya from the dead? Walang iba kundi si Kristo. Now here's the question. Ano po yung function ng salitang pinili siya ng Diyos? Well, ayon po dito sa Gawa 17, ano po ang ginawa ng Diyos kay Kristo at ano po ang connection po nito sa mga tao? Well, ayon po sa nabasa po natin kanina sa talatang 30 hanggang 31, nagtakda ang Diyos ng araw kung kailan po niya hahatulan ang mga tao rito sa mundo. Pero sino po ang magiging hukom at sino po ang magiging ahente ng Diyos in a sense kung saan po niya ibibigay ang kanyang hatol? Through Christ. Kaya makikita ho natin the function of the word chosen by God, hindi lang po isinugo ng Ama, hindi lang po pinili ng Ama si Jesus na maging kordero ng Diyos para maging pagtubos ng ating mga kasalanan, pero pinili din ng Diyos Ama si Jesus na maging hukom balang araw. Depende ho ito on how we respond to the gospel. Kaya nga madalas po na binabanggit po ng ating Panginoon ang lahat ng hatol, ang lahat ng authority ibinigay ng Ama kay Jesus. Kaya kapag ang Diyos Ama ay nakapaghahatol, ganoon din po ang anak. So ang hahatol po sa atin balang araw ay walang iba kundi si Jesus rin. Dahil napakalinaw po dito. Ulitin ko po ang talatang 31. Napakalinaw. Nagtakda ang Diyos ng araw kung kailan niya ipapataw ang kanyang makatarungang hatol sa lahat ng tao rito sa mundo sa pamagitan ng taong kanyang pinili. So, when Peter uses the word chosen by God, itong Kristo na dinuruan ng mga tao, itong Kristo na sinapak ng mga Hudyo at Romano, itong Kristo na pinagtawanan ng mga sundalo at pati na rin po ng mga Pariseo, yang Kristong yan na kanilang nilait, siya rin ang hahatol sa kanila balang araw. Yung Kristo na isinantabi ng mga atheists, ang Kristo na nireject po ng mga ibang reliyon sa ating mundo, ang Kristo na ayaw tanggapin ng mundo kapag sila'y hindi nagsisi, sa araw ng paghuhukom, siya rin ang hahatol sa kanila. May kasabihan po and it's a very powerful statement. May mga ngaral na nagsabi, Jesus stood before Pontius Pilate 2,000 years ago. But at the great white throne judgment, Pontius Pilate will stand before King Jesus. And that is a very scary reality.
Lahat ng mga tao at the cross of Christ na nanlait sa Kanya, iligtas mo ang iyong sarili. Hindi mo ba kayang iligtas ang iyong sarili? On that day, sila ang hahatulan ni Jesus. No wonder why sinabi po in the book of Revelation, ang langit at ang lupa ay naglaho nung dumating na po ang Great White Throne Judgment. Dahil kapag si Kristo po ang humatol, dahil binigyan po siya ng Diyos ng karapatan na humatol bilang pinili ng Diyos, He is the rightful judge, He is the rightful king, He is the living stone, siya ang head of the church. Sino po ang makakatayo sa kanyang presensya on that day? But those who are in Him. Sila yung makakatayo, clothed in His righteousness. So kapag sinabi ng Biblia, pinili siya ng Diyos, hindi lang po siya pinili para maging handog para sa ating kasalanan. Pinili siya bilang handog, hari, pare, tagapamagitan, lahat. Siya ang pinili ng Diyos to be the perfect example of righteousness. Righteous judge, righteous king, righteous prince, righteous head, righteous shepherd, lahat. Siya ang pinili ng Diyos na maging katuparan ng lahat ng anino at nilalarawan ng lumang tipan. At hindi lang po yan, He is also precious to God the Father, which means mahal ng Diyos Ama ang anak. Mahalaga ang anak sa Diyos Ama. At bakit kailangan banggitin ni Pedro ho ito na itong Jesus na buhay na bato na inuusig at itinakwil ng mga tao ay pinili at pinahahalagaan ng Diyos Ama dahil nais po niya magbigay ng kalakasan sa iglesia. Tignan niyo po nakalagay dito, you also. Kapag sinabi po yung salitang you also, this is another way of saying, katulad po kung paano pinapahalagaan ng Ama si Jesus, katulad kung paano pinili ng Ama si Jesus, katulad din si Jesus na inuusig, ganun din tayo. Pinapahalagan din po tayo ng Ama. Pinili din tayo ng Ama. At kung si Kristo ay nakaranas ng ganito, at tayo rin po ay nakaranas din ng ganyan, we are in a good relationship. We are in good hands. Dahil, if Jesus experienced these things, rejection, election, and as well importance, sabi po ni Pedro, you also like living stones. Teka lang, kala ko pa si Kristo ang living stone. Well, nagiging living stone lang po tayo dahil may kaugnayan tayo sa Kanya. Now, in the Old Testament, ang Israel, sila yung itinuring na anak ng Diyos. Pero ang tunay na Israel ay si Jesus. He is the true Son of God. Pero ang iglesia ay itinuring din Israel. Bakit po? Dahil sa ating kaugnayan kay Jesus. Sa Lumang Tipan, ang templo, ang nilalarawan po ng templo sa Lumang Tipan is, dito tumutuloy at nananahan yung presensya ng Diyos. Kapag ang templo ay winasak, which madalas nangyayari po sa Lumang Tipan, that gives a sign sa lahat ng bansa, wala ang Diyos in the center ng mga Israelita. Pero kapag ang templo o tabernakulo ay nakatayo, this symbolizes to the Jews and the Gentiles, naroon ang presensya ng Diyos. Pero dahil po, yun ang ibig sabihin po ng templo at yun po ang nilalarawan ng templo sa Lumang Tipan, pagdating sa Bagong Tipan, ang tunay na templo ay walang iba kundi si Jesus. Sinabi po niya sa John 2, gibain mo ang templong ito. And after 3 days, itatayo ko muli. He is the true temple. Bakit po? Because if the temple of the Old Testament, that is where God dwells, saan ngayon nagdadwell ang kabuuan ng presensya ng Diyos sa katawan ni Jesus? Pero hindi po natapos doon. Pati ang iglesia ay tinawag din templo ng banal
na espiritu. Pero paano? Dahil sa ating kaugnayan kay Jesus. So think about these things, mga kapatid. Dahil siya ang living stone at tayo may kaugnayan sa Kanya, tayo po ay hinalintulad din bilang mga batong buhay, pero sa ganitong paraan. Basahin po natin ang unang Pedro, Kapitulo 1 sa Tagalog. Unang Pedro 2. 1 Peter chapter 2. Pagpatuloy po natin. Sabi po dito, talatang 5, kayo na tulad din ng batong buhay ay itinatayo ng Diyos bilang isang gusaling espiritual. You also, like living stones, are being built into a spiritual house. Now, there are a few things na makikita po natin sa talatang 5 kung ano po ang estado ng iglesia. Ano po ba tayo sa paningin ng Diyos? Well, we could say, tayo po sa Kanyang paningin ay mga pinabanal, tayo po ay mga anak ng Diyos, tayo po ay itinuring Kanyang templo. Pero dito, sabi ng Biblia, number 1, we are living stones. Number 2, tayo po ay itinuring spiritual house. Number 3, itinuring po tayo holy priesthood. And number 4, para magbigay ng spiritual sacrifices. Now, kung mapapansin po natin yung 4 na bagay na yan, living stone, spiritual house, holy priesthood, spiritual sacrifice. Saan ho natin makikita yung 4 na bagay na yan sa lumang tipan? Sa loob ng templo. Ano ang ginagamit po to bring a foundation on a temple? Bato. Ano ang ginagawa sa loob ng templo? Nagbibigay ng sacrifices. At sino po ang nagiging tagapamagitan in the temple? Mga pare. Now here's what's interesting. Nung sabihin po ni Pedro, kayo na tulad din ng batong buhay ay itinatayo ng Diyos bilang isang gusaling espiritual, this is another way of saying, tayo, dahil po sa ating kaugnayan kay Kristo, itinuring po tayo ng Diyos bilang Kanyang templo. God no longer dwells in the building. He dwells in the church, in you and I. Dahil po sa ating kaugnayan kay Kristo, hindi na po kailangan yung building to keep God, kasi no building can keep God. Pero dahil nga po sa ating kaugnayan kay Jesus, He now lives in us. We are His temple. So ngayon, because we are His temple, tignan niyo po sinasabi dito sa Efeso 2. Balikan po natin ang Ephesians chapter 2. Napakaganda nitong tekstong ito. Efeso Kapitulo 2. Simulan po natin dito, mga kapatid, sa talatang 21. Efeso 2, talatang 21 hanggang 22. Tignan niyo po. Sa pamagitan ni Kristo, ang lahat ng bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang banal na templo ng Panginoon. At dahil kayo ay na kay Kristo, bahagi na rin kayo nitong gusaling itinatayo, kung saan nananahan ang Diyos sa pamagitan ng Kanyang Espiritu. Ulitin ko po, in English, in Him, the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. And in Him, you too are being built together to become a dwelling in which God lives by His Spirit. So ngayon, bakit po tayo tinawag po na living stones? We are called living stones, ayon po sa mababasa po natin dito, is due to the fact we are His temple. So ngayon,
dahil tayo po ay tinuring po ng Diyos kanyang templo, ano po ang dapat gawin sa loob ng templo? Ang templo ay hindi pwede mag-function ng maayos kung walang pare. Tatandaan ho natin yan. Without a priest, the temple will not be put to work. Dahil ang nakatira sa loob ng templo ay walang iba kundi ang pare. So tignan niyo po yung sinabi dito. You also, like living stones, are being built into a spiritual house, which is the temple, to be a holy priesthood. Now, bakit napaka-importante na maunawa po natin yung salitang priesthood? Dahil unang-una, sa lumang tipan, sino po ang pinili ng Diyos na maging pare? Is it the tribe of Dan? Is it the tribe of Benjamin? Is it the tribe of who? It's the tribe of Levi. Mga Levites. Now here's another question. Can you choose to be a priest if you wanted to? No. Kung ako ay taga-tribe of Dan, can I be a priest if I want to? Hindi ha. In order to be a priest, there are specifics. Number one, kailangan ang Diyos ang pipili sa iyo. And number two, kailangan kapag ikaw'y pinili ng Diyos, you have to come from the tribe of Levi. Yan po ay sa lumang tipan. Pero sa bagong tipan, whether you are a Jew from the tribe of Levi or non-Jew, lahat tayo, lalaki o babae man, matanda o bata, Hudyo o Hentil, basta na kay Kristo, you are a priest to God. Now, bakit napaka-importante nun? Dahil, ano po ba ang purpose ng priest? O sabi po dito, tayo po ay hinalintulad bilang mga batong buhay na itinatayo into a spiritual house na maging banal na pare offering spiritual sacrifices. Na bakit hindi na lang po sinabi offering sacrifices lang? Bakit kailangan may spiritual? Dahil hindi na po kailangan mag-alay pa ng anumang klaseng hayop under the New Testament. Dahil nag-alay na si Kristo eh. So ngayon, yung inaalay po natin ay walang iba kundi thanksgiving and worship. Thanksgiving and worship. So paano ho natin ipinapakita a spiritual sacrifice sa anyo po ng pasasalamat at pagsamba? Roma 12, basahin po natin. Romans chapter 12. Talatang 1. Roma 12, talatang 1. Sabi po dito, kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos, ibigay ninyo sa Kanya ang iyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya, ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Notice how it says here. Sabi po dito, ibigay ninyo sa Kanya ang iyong mga sarili bilang mga handog na buhay. Kanina, tinawag po tayo mga batong buhay. So kapag tayo pala ho ay naka Kristo, hindi po pwede may mga patay sa atin, kundi everything in us is controlled by the life of Christ. We are living dahil po sa Kanya. So ngayon, bilang mga pare na hinirang at itinalaga po ng Diyos na maging banal, sabi ng Biblia, ang dapat po nating gawin is to offer spiritual sacrifices na katanggap-tanggap sa Diyos. Pero how? How do we offer worship to God? Sa lumang tipan, hindi po tayo directly nakakalapit sa Diyos.
Kailangan may alay muna. You cannot directly go straight to God. Kaya nga, in the Old Testament, may offering, may pare, may Holy of Holies. Lagi may mga tagapamagitan. You can't go straight to God. Kahit nga po yung mga ibang Israelita, hindi sila makaakyat po sa Mount of Sinai, ang pinadala po ng Diyos na maging tagapamagitan po nila ay si Moises. Kahit nga po si Joshua, hindi rin siya makaakyat. Because you can't go straight to God without a mediator. So ngayon sa Bagong Tipan, paano po tayo nakakadiretso sa Diyos? Through Jesus Christ. Through Jesus Christ. Now, here's what's interesting. Kung babalikan po natin ang una Pedro, tapusin na po natin yung mga natitirang teksto ho dito. Dahil po may access po tayo sa Diyos sa pamagitan po ni Jesucristo, ano po ang benefits po nun sa atin? Basahin po natin ang talatang 6. Sapagkat sinasabi ng Diyos sa kasulatan, may pinili akong maghahari sa Zion. Tulad niya'y mahalagang bato na ginawa kong pundasyon. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Now, ayon po sa talatang 6, ito po ang benefits ng mga living stones. Kapag sinabi living stones, yan po ay tumutukoy po sa mga pinili. So ngayon, ayon po sa talatang 6, ano po ang benefits ng pagiging living stones o mga pinili ng Diyos? We have access, we have hope, and access to God. Kasi sabi ng Biblia, ang sino man sumasampalataya sa Kanya, kailanmay hindi mapapahiya. At bakit hindi po sila mapapahiya? Dahil may access po sila sa pamagitan po ng pananampalataya. So ang lahat ng sumampalataya kay Kristo bilang yung bato at pundasyon na tinutukoy po sa Isaiah 28. Kasi diyan po humugot si Pablo, Isaiah 28, kailanmay hindi sila mapapahiya. So yun ang benefits ng pagiging Kristiyano. May access tayo sa Diyos. 24/7 may access po tayo. Kailangan mo ng karunungan, kaalaman, wisdom, protection, forgiveness. May access tayo sa Diyos. Dahil tayo po ay sumampalataya sa Kanya. Kailanmay hindi tayo isasantabi ng Panginoon. Hindi tayo mapapahiya, hindi tayo mabibigo. Pero, ito'y nakakatakot. Pagpatuloy po natin ang basa. Talatang 7. Kaya kayong sumasampalataya ay pararangalan ng Diyos. Ngunit sa taong hindi sumasampalataya ay naganap na ang sinasabi sa kasulatan. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siyang naging batong pundasyon. Now, in verse 7, ito po ay nakuha sa Psalm 118, verse 22. Okay? Diyan po kinuha yan. Verse 8, gumamit na naman po si Pedro na isa pang teksto sa lumatipan. Ang batong ito ay naging katitisuran sa mga tao at nakakapagdapa sa kanila. So, saan po siya humugot dito? Isaiah 8:14. Now, sa buong Bagong Tipan, there is no chapter that uses the word stone more than 1 Peter. Si Pedro lang ang gumagamit ng salitang bato more than any other author sa Bagong Tipan. At nakikita po natin dito, verse 7, verse 8,
verse 4, verse 5, may salitang bato. Yung mga ginamit po niya na teksto, Isaiah 28, Psalm 118, Isaiah 8:14. Ano po yung commonality po nila? Lahat ng mga tekstong yan tumutukoy sa bato. Sabi dito, sa Isaiah 28:16, ang sino man sumampalataya sa Kanya, hindi mapapahiya, dahil siya ang bato at pundasyon. Tapos dito, ang bato na kanilang itinakwil, siya rin ang naging bato ng foundation. At Isaiah 8:14, tumutukoy din po ito sa bato. So ngayon, kung pagdidikitin po natin yung mga tekstong yan, ano po nagiging tema ng section na ito? Ito lamang mga kapatid, ito ang buod at mensahe mula sa talatang 4 hanggang 8. Ang sinumang sumampalataya o hindi nakanig sa bato, ito mangyayari sa kanila. Ang bato ay nakapagbibigay ng kaligtasan. Pero ang sino man hindi sasampalataya sa bato ay dudurugin ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ni Pedro dito. Pinapalakas po niya ang mga mananampalataya by this means. Kayo'y nakakaranas ng pag-uusig, pero pinili kayo ng Diyos. Marami man tao na nagagalit sa inyo, pero sa paningin ng Diyos kayo'y mahalaga sa Kanya. Alam mo bakit? Dahil si Kristo na iyong nilapitan bilang batong buhay, itinakwil din siya ng mga tao, pero pinili siya ng Diyos. At mahalaga din siya sa Diyos. At dahil siya ay mahalaga sa Diyos, at kayo rin ay pinili niya, mahalaga rin kayo. At ito ang iyong pag-asa. Dahil kayo'y sumampalataya sa bato, hindi kayo mabibigo. Pero kaawa-awa yung mga umuusig sa inyo, dahil hindi sila sumampalataya sa iyong mensahe. Ang batong nagliligtas ay ang bato rin na mandudurog sa kanila. Yun ang nais iparating ni Pedro sa tekstong ito. Kaya sabi po dito, sa talatang 8, natitisod sila dahil ayaw nilang sundin ang salita ng Diyos. Ganoon ang nakatalaga para sa kanila. Now there's a key word here. Nakatalaga. Kapag sinabi po yung salitang nakatalaga, destined, appointed. God has predestined, foreordained that these people na hindi sasampalataya sa Kanya ay mapapahamak. Now, it's interesting kasi, hindi lang po si Pedro ang nagsalita po nito. Pati na rin po si Pablo. Basahin po natin ang Roma, Kapitulo 9. Roma, Kapitulo 9, talatang 32. Roma 9, talatang 32. Tignan niyo po sinasabi dito. Bakit sila nabigo? Sapagkat nagtiwala sila sa kanilang mga gawa at hindi sila sumampalatay kay Jesucristo. Natisod sila sa batong nakatisod. Gaya nga ng sinasabi ng Diyos sa kasulatan, maglalagay ako sa Zion ng batong naging katitisuran sa mga tao at nakapagpapadapa sa kanila, pero hindi mapapahiya ang mga sumasampalataya sa Kanya. So now, as we wrap things up, as we come to a close, Jesus Christ, He is the stone. If we believe on Him, hindi tayo mapapahiya. At ang ibig sabihin na hindi mapapahiya, hindi tayo mapapahiya sa araw ng paghuhukom. Dahil tatanggapin po tayo ng Diyos, kahit basahin ng Diyos ang ating mga kasalanan. Dahil ang pag-asa po natin on that final day ay si Jesus. Hindi tayo mapapahiya.
Pero yung mga taong hindi sumampalataya sa Kanya, durugin. Nang ibig sabihin, hahatulan po sila ng Diyos at sila'y mawawalan ng pag-asa. So ngayon, bakit ganito ang mensahe ni Pedro sa church? He wants to remind them, mga kapatid, alam ko hindi madali ang inyong hinaharap. Marami kayong pagsubok, paghihirap na nararanasan. Pero dahil sumampalataya kayo kay Jesus, who is the rock of the church, hindi kayo mapapahiya. He will be with you to the very end. Pero yung mga umuusik sa inyo, yung mga hindi sumampalataya sa mensahe ninyo, yung mga taong, we could say na, persecuted your message, persecuted you for Christ, pagdating sa huling araw, dudurugin sila ng Diyos. So what encouragement does that bring us? Habang nandito po tayo sa mundo, mga kapatid, tumingin lang po tayo palagi kay Jesus. Hindi tayo mabibigo. Hindi tayo mapapahiya. Sabi ng Biblia, the Lord is my shepherd. I lack nothing. The Lord is my helper. Whom shall I fear? Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Sasamahan niya tayo. Kaya if you are in the rock, hindi ka mapapaya sa huling araw. Pero nakakatakot yung mga taong wala sa bato. Magigiba sila. Tulad ng sinabi ng ating Panginoon, at ang taong hindi niya itinayo ang kanyang bahay sa bato, kundi sa buhangin, nung dumating ang bagyo, siya'y nawasak. Yan ang encouragement ng ating Panginoon. It's an encouragement to us, pero sa labas, katitisuran. May pag-asa tayo, mga kapatid, because Jesus is that living stone. Kaya nawa po sa ating pag-aaral nitong gabi, mga kapatid, I pray and hope na may natutunan po tayo that there is hope in Christ because He is our head and living stone of the church. Nais ko po buksan ang ating Bible study floor for questions related or unrelated po sa ating tinalakay nitong gabi. Meron po ba tayong mga katanungan nitong gabi? Sorry, the Sanhedrin? Yeah. So, the Sanhedrin, which is 70 by number according to tradition, that's true. They do not need to be Levites kasi they're nothing more than teachers and interpreters of the law. Pero it's interesting that in the Sanhedrin, ang mga Pariseo, they are the minority. Ang pinakamarami sa loob ng Sanhedrin are Sadducees. Minority lang ang mga Pariseo. That's why when it comes to politics, they don't have much of an advantage. Yeah. Mas lamang ang mga Sadduceo in the Sanhedrin. That's a good question. So, there is a tradition na nagsimula ang Sanhedrin at the time nung inatasan ni Yahweh si Moises, magtalaga ka ng 70 elders na tutulog sa iyo. So there's a tradition, dun daw nagmula ang Sanhedrin. Whether that's the case, we don't know. Okay? Anyone else have any questions? May mga katanungan po tayo? May tanong ho kayo? Okay, anyone else have any questions? Brother Ray? Yeah. So it means that God forbeared the ignorance of men, which means dahil hindi pa dumarating yung tamang panahon sa kanyang plano na hatulan yung dapat na hatulan, yung tinutukoy niya doon is that from the beginning of Adam all the way to the coming of Christ, yun ay masasabi natin mga oras of ignorance na talagang inignore muna ng Diyos habang hindi pa dumarating si Kristo.
Pero nung dumating na si Kristo, ano sabi niya? He is now calling everyone everywhere to repent. Kasi dumating na si Jesus. Why? Because one day, si Jesus ang hahatol sa kanila in whom He is raised from the dead. So we can see there yung patience ng Diyos. So bagamat ang tao, nagpapadala ang Diyos ng mga propeta, nagpapadala siya ng mga ngaral, at ayaw pa rin nila pakinggan. So God is being patient with them. So ngayon na dumating na si Kristo, wala nang excuse sa mga tao. They need to repent. Kasi dumating na yung handog eh. Dumating na yung way of salvation. So on the day of judgment, everyone will be judged according to their knowledge and how they responded to God through Jesus Christ on that final day. So, hindi po, ang ibig sabihin ng teksto na yan is not binabaliwala ng Diyos ang kanilang kasalanan. But rather, what it does mean is, God is not going to judge them yet, but He will pag dumating na si Kristo. Kaya He's now telling them, repent, repent, repent. So, yun ang ibig sabihin po nun. Okay? All right, anyone else have any other questions? May mga katanungan po ba tayo? Related or unrelated sa ating mga napag-aaralan? Brother Joel? Sinabing like living stone tayo yun, di ba? So, meron din tayong part na hahatol sa mga tao. Not necessarily, no. No. Yung paggamit po ni Pedro po dito, like living stone, is that, notice what it says here. Yung living stones po na yan, ay gagamitin to be built into a spiritual house. So which means, yung living stone at spiritual house is just one and the same thing to mean. Tayo po yung templo ng Diyos. Okay. Yeah. It's another way of saying, parte tayo ng templo. Pero hindi tayo taga-hatol, sila ng hatol. Hindi ha. Pero may sinasabi din po ang Biblia, kung babasahin po natin dito sa unang Korintos 6, ito rin yung tinanong po ng mga kapatiran noon, in regards about judging. Dito po tayo sa talatang 1. Unang Korintos 6, talatang 1. Sabi po dito, kapag may reklamo ang isa sa inyo laban sa kanyang kapatid, bakit dinadala niya ito sa hukom na hindi sumasampalataya sa Diyos? Dapat dalhin niya ito sa mga sumasampalataya sa Diyos. Hindi niyo ba alam na sa mga huling araw tayo mga banal ang hahatol sa mga tao sa mundo? At kung kayo ang hahatol sa mga tao sa mundo, wala ba kayong kakayahang hatulan ang maliliit na bagay na iyan? Hindi nyo ba alam na tayo ang hahatol sa mga anghel? So ngayon, this question was asked several weeks ago, if I'm not mistaken. Sabi nila, they were asking, may kapangyarihan po ba tayo to judge men and angels to send them to hell? Ngayon po, dahil sinasabi po ng unang Korintos 6, tayo po ang hahatol sa kanila, it is believed that yung hatol po na tinutukoy po dito is not yung hatol of destination. Kasi makasalanan din po tayo eh. Pero yung hatol na tinutukoy po dito sa konteksto ng pagrereklamo po nila sa pamahalaan ng mga makamundong tao is a reference sa ating posisyon balang araw. That we will have higher authority kesa sa mga taong makamundo. We will have higher authority kesa sa mga anghel balang araw. Kasi kung tutusin po, never ibinigay sa mga anghel yung ministry of priesthood. Never binigay po sa mga anghel yung kings and priestly office tulad po na ibinigay ho sa atin. So in that sense, yan ang interpretation po ng mga ilang theologians that yung ibig sabihin ng judge po dito is not a reference na, ikaw pupunta ka ng langit, ikaw pupunta sa impyerno. But rather, it speaks about, bakit nyo ginagawa yung ginagawa ninyo sa loob ng pamahalaan or mga courts na mga hindi mananampalataya? Do you not know ang posisyon mo balang araw is much more higher than theirs? So yun ang ibig sabihin po ni Pablo doon. Dahil, kung sasabihin po natin, may kapangyarihan po tayo humatol, you will go to heaven, you will go to hell, di ano na lang po ang posisyon ni Kristo bilang hukom? Siya lang po yung righteous judge eh, not us. So that's how interpreters have understood that passage. It's talking about position, not authority to send people to hell.
Kasi makasalanan din ho tayo. We have no authority to do Pero, that. I mean, yung paghatol, hindi tungkol sa sino pupunta sa impyerno. No. Kundi hatol na meron kang kapangyarihan na magano siya, sawatain o what. Kasi that's a good question po because yung word hatol, judge, in the Bible can be understood in several categories. May judging na tumutukoy sa discernment. Judge not according to appearance, but judge a righteous judgment. Discernment yon. And then may sinasabi, judgment of condemnation or correction. Judge not that you be not judged. And then may judgment of destination. Sabi ni Kristo, ibinigay sa akin ng Ama all judgment. Those who did good, resurrection of life. Those who did bad, resurrection of damnation. So may mga iba-ibang klaseng category of the word judge. May discernment, may correction, may destination. Ano yung sa atin? Ano mang kuha natin? Most likely dahil po yung unang Korintos 6 ay tumutukoy sa wisdom, it has to do with discernment and position. Discernment and position po. Kasi tignan niyo po yung sinabi niya eh. Bakit dinadala niyo ito sa hukom na hindi sumasampalataya sa Diyos? And then verse 5, mahiya naman kayo, wala na ba talaga marurunong sa inyo na may kakayahang umayos na mga alita ng mga mananampalataya? So he's speaking about discernment and wisdom. Bilang mga mananampalataya, you should be wise dahil sumasa atin po ang mind of Christ. And do you not know your position as a Christian is going to be greater than the position of the angels and the worldly men balang araw? So tayo po yung itinuring priests and kings sa new heaven, new earth, balang araw. Okay? Anyone else have any questions? Related or unrelated po sa ating mga napag-aralan? Brother Ray? Tatanong ko lang po yung sa Exodus chapter 12 verse 38. Sino po yung tinutukoy ng mga mixed multitude? Parang saan nang galing? Parang ibig sabihin ba, hindi lang yung Israelita yung mga slaves nung time na nasa Egypt, may mga ibang lahi rin na nandun na sumama sa kanila ng Exodus? Yeah. That's a good question. We could say that nung nag-conquer po ang, well, that's in the book of Joshua na eh. Pero nonetheless, when you read Exodus and Leviticus, nagbigay po ang Diyos ng utos, lalo na in the book of Leviticus, that kung may mga dayuhan na makikisali sa inyo, kailangan nyo sila i-convert sa gaytong klaseng paraan. So yes, there were individuals who were not fully Jews na sumali po sa kanila during that time. Pero ang qualification, kung ikaw ay isang hentil na makikisali sa kanilang reliyon, magpapatuli ka. Magpapatuli, you have to go through a ceremonial cleansing, kailangan bautismuhan ka in a certain way para makasali ka sa Judaism in their time. Yeah. Kaya may mga batas na in Leviticus eh. Kaya pagpasok po natin sa Joshua, sino po yung mga tao na masasabi natin ng mga hindi Hudyo na sumampalataya? From Joshua and onwards, you see Ruth is an example. You see Rahab is an example. May 4 na babae, or 5 if I'm not mistaken, 4 na babae na binabanggit po sa listahan ng mga pangalan sa Matthew 1 na mga hentil. Hindi sila mga Hudyo. Pero naisama ho sila because of their faith in Yahweh. Yeah. Okay? Anyone else have any questions? Related or unrelated? Or, yes, before I forget, I want to correct something, Brother Ray. Doon sa nasabi ko po last Friday, nung tinanong niyo po sa akin in the book of Exodus chapter 1, if I'm not mistaken, you asked me the question, nagsinungaling ba yung mga babae nung sila'y tinanong nung mga Egyptians na kapag may mga sanggol, sabihin nyo sa amin para papatayin namin. I said that they were lying, which is wrong. I didn't read it correctly. Ang nakalagay doon, sinabi ng mga lalaki na sabihin mo sa amin kapag may mga sanggol na Hebreo at papatayin namin. Pero ang nabanggit po in the following verse is, dahil nagkaroon sila ng takot sa Diyos, hindi nila pinakinggan yung sinabi ng mga taong yun. So in those two verses, walang binabanggit na sila'y umoo. Ang nakalagay lang,
hindi sila sumang-ayon dahil may takot sila sa Diyos. So in that sense, hindi sila nagsinungaling. Pero what follows after, I will have to look at it more carefully. Pero yung verse na tinutukoy ko po doon last Friday, hindi sila nagsinungaling po doon kasi wala naman sila sinabi in that actual text. Okay? All right. Anyone else have any other questions? Ma, may tanong ko kayo. Gusto ko lang parang naitanong ko na ito. Gusto ko lang yung pag nagsabi ka ng ulol sa kapatid mo, pupunta ka sa impyerno. Ulol po, ulol? Sa Mateo, yun? Hangal. Raka. Pag nagsabi na, Fool, thou fool, raka. Ulol ba tawag doon sa salin ho ninyo? mapupunta sa impyerno. Ano ibig sabihin nun? Yeah. Now, yung salita kasi po, rakama, lalo na sa paggamit po ng mga Hudyo, talaga mabaksik na salita ho yun na may kasamang galit, na hindi talaga magpapatawad. Kumbaga, yung salitang hangal, in the Jewish sense na raka, hindi lang siya salita, kundi yung puso niya, may nais na patayin yung taong yun. So ngayon, ang tinutukoy po ni Kristo dito is bitterness in the heart. Yung kasalanan talaga na may nais ka na pumatay. Kasi ang lumalabas sa bibig, nanggagaling po yun sa puso. So when Jesus says, when you say, thou raka, thou fool, you are in danger of hellfire. So that is another way of saying that ang anumang bagay na hindi ho natin isinusuko sa Diyos na kasalanan, na alam nating kasalanan, which in this sense is yung galit na humahantong na po sa pagpatay na sa kapwa, walang mamamatay tao na papasok sa kaharian po ng Diyos. Now, it's interesting kasi lahat ng binabanggit po doon sa section na yon, sabi niya, kapag ikaw ay sinampal, ibigay mo yung kabila mo pisngi. Kapag kinuha ang yung coat, ibigay mo na lang sa kanya. All that is saying is, huwag ka magre-retaliate. Ipakita mo na ikaw ay anak ng Diyos. Be a peacemaker. That's where that section comes from. So, kung susundin po natin yung mga nababanggit po doon, ang talagang mensahe po doon is, do not retaliate. Be forgiving. Be patient. Be loving. And then, yung ending passage po doon is verse 44. Kapag ginawa mo yung mga bagay na ito, maituturing ka anak ng Diyos. You will be like your Father who is in heaven. Be thou perfect, for He who is in heaven is perfect. So yun po ang kabuuan po nun, ma. Yeah. So yung salitang raka in a Jewish sense, hindi lang hangal o ulol, pero talagang galit na galit talaga. Yung galit na may kasamang imagination na gusto mo na siya patayin. Yeah. That's what I can recall. Okay? Good question. Any last questions bago po tayo Ninang, may tanong ho kayo. Hindi lang para sa action ng kasalanan, Hindi lang po sa action? Hindi in action ng kasalanan. Yung hindi lang po sa physical action, pero yung action din po sa puso. Doon po talaga nagmumula ang kasalanan eh. Kapag nag-action na po tayo sa loob, kahit hindi mo gawin sa labas, kasalanan pa rin ho yun. Yeah. Okay? Anyone else have any questions? Okay? So, kung wala na po tayong mga katanungan, mga kapatid, tayo po ay magbigay po ng pasasalamat sa ating Diyos through means of doxology.